Ako si Mia, isang ordinaryong estudyante na laging pumupunta sa eskwela, kasama ang aking matalik na kaibigan na si June. Palaging puno ng tawa at kwento ang aming paglalakbay mula bahay hanggang sa paaralan. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naglalakad kami ni June, papunta sa aming paboritong tambayan sa likod ng lumang gusali ng paaralan. Tumigil kami saglit upang magpahinga nang mapansin ko ang isang anino sa gilid ng dingding. Wala namang tao sa paligid. Ngunit bakit may anino? June, nakita mo ba yan? Tanong ko sa kanya habang tinuturo ang anino sa pader. Napakunot ang noo ni June. Wala naman akong nakikitang tao. Baka gawa lang ng ilaw, Mia. Ngunit ramdam ko na may kakaiba. Hindi ito basta-basta anino. Pakiramdam ko ay pinagmamasdan kami nito. Nagpatuloy kami sa aming pag-uusap, ngunit hindi ko maiwaksi sa aking isipan ng aninong iyon. Kinabukasan, habang papunta kami ni June sa aming klase, muli kong napansin ang anino. Ngayon, ito ay mas malinaw at tila gumagalaw, parang sumusunod sa amin. Hindi ito normal, June. Parang may kakaibang nangyayari. Sabi ko habang sinusubukan kong huwag magpakita ng takot. Siguro kailangan nating imbestigahan ito, Mia. Baka may nakatagong sekreto itong eskwelahang ito na dapat nating malaman. Sagot ni June na puno ng determinasyon. Nagpasya kaming bumalik sa lumang gusali pagkatapos ng klase. Ang paligid ay tahimik at may kalumaan na ang mga pader. Na tila ba may kwento itong nais ipahayag. Habang naglalakad kami sa makipot na koridor, naririnig namin ang mga yapak mula sa likuran namin. Ngunit sa tuwing lilingon kami, wala kaming makitang tao. Umabot kami sa isang lumang silid na tila ba hindi na nagagamit. Ang mga bintana ay may alikabok at ang sahig ay nababalutan ng mga tuyong dahon. Sa gitna ng silid ay may isang lamesa at sa ibabaw nito ay may isang lumang aklat. Binuksan namin ang aklat at natagpuan namin na ito ay puno ng mga kwento ng mga estudyanteng nawala sa eskwela. Isa-isang nawala ang mga iyon matapos makakita ng isang anino na walang pinagmulan. Nagsimula akong manginig sa takot. June, baka ito rin ang mangyari sa atin. Ngunit bago pa man makapagsalita si June, narinig namin ang isang malakas na lagutok mula sa sulok ng silid. Paglingon namin, nakita namin ang anino. Mas malaki at mas nakakatakot na ito ngayon. Tila ba ito ay may sariling buhay at ngayon ay nakaharap na ito sa amin. Pilit kaming umatras ni June. Ngunit tila ba ang pintuan ay biglang nagsara. Ako'y napasigaw sa takot habang si June ay pilit na hinahawakan ng aking kamay. Anong gagawin natin, Mia? Tanong ni June na halatang kinakabahan na rin. Ngunit bago pa man kami makahanap ng paraan upang makatakas. Unti-unting naglaho ang anino at iniwan kaming tulala sa gitna ng silid. Subalit sa aming likuran, may narinig kaming boses na tila ba galing sa wala. Welcome to my world, sabi ng boses na may halong halakhak. Napatigil kami sa aming kinatatayuan. Hindi malaman kung ano ang susunod naming gagawin. Sa kabila ng takot na nararamdaman, alam kong kailangan naming malaman ang katotohanan sa likod ng aninong ito. Pagkatapos ng karanasang iyon sa lumang silid-aklatan, hindi ko na mapakali sa aking mga ginagawa. Sa tuwing pumapasok ako sa eskwelahan, palagi kong napapansin ang kakaibang pakiramdam na tila may nakamasid sa akin. Hindi ko ito maipaliwanag, pero para bang may humahabol sa akin mula sa anino ng nakaraan. Sinubukan kong huwag itong pansinin, pero parang lalo lang itong lumalapit. Isang araw, habang naglalakad kami ni Miguel pauwi, bigla siyang tumigil at hinawakan ng braso ko. May napansin ka ba? Tanong niya, habang ang kanyang mga mata ay tila nagmamasid sa paligid. Agad akong kinabahan dahil sa tono ng kanyang boses. Wala naman. Bakit? Sagot ko.
kahit alam kong hindi ako nakatitiyak sa sagot ko. May sumusunod sa atin! Bulong niya, sabay turo sa isang sulok ng kalsada. Doon ko napansin ang isang aninong kumikilos na tila hindi akma sa galaw ng mga tao sa paligid. Parang may sariling buhay ito. Nang balingan ko si Miguel, kitang-kita ko ang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi ito normal. Kailangan nating malaman kung ano ito. Sabi niya, sumang-ayon ako kahit na bumibigat ang aking dibdib sa kaba. Kinabukasan, nagpasya kaming bumalik sa lumang silid-aklatan, dalang pag-asang matutuklasan namin ang pinagmulan ng aninong iyon. Sa aming pagpasok, agad naming naramdaman ang malamig na simoy ng hangin na tila ba nagbabadya ng panganib. Habang naglalakad kami papunta sa pinakailalim na bahagi ng aklatan, napansin namin ang isang lumang aklat na nakalabas mula sa istante. Kakaiba ito dahil tila may alikabok sa lahat ng bagay maliban dito. Kinuha ito ni Miguel at binuksan. Ang unang pahina ay may nakasulat na lumang wika na hindi namin maintindihan. Ngunit habang binabasa namin ito, parang may bumubulong sa aming mga tenga. Mga salitang hindi namin maunawaan, ngunit parang pamilyarang tunog. Biglang nagdilim ang paligid at naramdaman namin ng malamig na hangin na pumasok sa silid. Nagsimula kaming makakita ng mga aninong gumagalaw sa paligid namin. Ang mga aninong ito ay tila naglalakad papalapit sa amin. Miguel, anong gagawin natin? Nanginginig kong tanong habang pilit na pinapakalma ang sarili. May nakita akong pangontra kanina sa aklat na ito. Subukan natin. Sagot niya habang pilit na binabasa ang mga simbolong nasa pahina. Habang binibigkas niya ang mga salita, unti-unti naming naramdaman ang pag-alis ng bigat sa aming mga balikat. Ang mga anino ay nagsimulang maglaho, isa-isa. Ngunit bago pa man kami makapagpahinga, isang malakas na boses ang umalingaw-ngaw sa paligid. Hindi niyo ako matatakasan, sabi ng tinig na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagkatinginan kami ni Miguel, parehong hindi sigurado sa susunod naming hakbang. Ngunit bago pa man kami makagalaw, bigla kaming napasok sa isang kakaibang dimensyon. Ang paligid ay tila umiikot, at ang mga libro ay lumulutang sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, may nakita akong isang pamilyar na mukha. Isang batang babae na tila nasa aking edad. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan at takot. Tulungan niyo ako, pakiusap niya. Ngunit bago pa man namin siya malapitan, naglaho siya kasabay ng mga anino. Naghahanap kami ng paraan upang makaalis sa lugar na yon. Sa paraang hindi ko inaasahan, nagising kami ni Miguel sa sahig ng silid-aklatan. Ang lahat ay tila normal na muli. Ngunit hindi ko maalis sa isipan ng batang babae at ang kanyang mga mata. Habang tahimik naming nilisan ng aklatan, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Ang narinig naming tinig ay hindi pa tapos sa amin. At ang batang babae, sino siya? Bakit tila siya konektado sa mga anino? Sa aming pag-uwi, hindi namin maalis sa aming isipan ng mga katanungang iyon. Alam naming kailangan naming bumalik at alamin ang kasagutan. Pero paano kung ang mga kasagutan ay mas nakakatakot pa kaysa sa mga aninong nakita namin? Sa puntong ito, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ngunit isang bagay ang tiyak. Ang aninong iyon ay hindi lang basta anino. At kami ni Miguel ay nasa gitna ng isang bagay na mas malaki pa sa aming inaakala. Simula nang natuklasan namin ang aninong walang pinagmulan, hindi na kami mapakali ni Marco. Lahat ng sulok ng aming eskwelahan ay tila may masamang presensya na para bang may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Kahit sa gitna ng ingay ng mga estudyante, nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy na walang maibigay na kapayapaan. Laika,
Kailangan natin itong malaman, bulong ni Marco, habang kami ay nasa liblib na bahagi ng library. May mga kwento ang mga guro tungkol sa lumang bahagi ng eskwelahan. Nagkatinginan kami, parehong nakaramdam ng kaba. Ang lumang bahagi ng eskwelahan ay matagal nang isinara dahil sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Ayon sa mga kwento, may isang estudyante noong dekada o tinta ang nawala rito. Walang bakas, walang anino, parang naglaho na lamang sa hangin. Sa tingin ko, kailangan nating puntahan iyon, sabi ko. Pilit na pinapalakas ang loob ko. Baka doon natin makita ang sagot. Nagpasya kami ni Marco na bumalik sa eskwelahan. Sa gabi. Matapos ang mga klase, nagpaiwan kami sa campus. Nagtago sa mga anino ng mga pader hanggang sa tuluyang maglaho ang araw at bumalot ang kadiliman. Ang lumang bahagi ng eskwelahan ay tila isang larawang guhit ng takot. Mga kalawanging pinto, basag na bintana, at mga sulok na puno ng alikabok. Sa bawat hakbang namin ay tila may bumubulong, mga huni ng hangin na walang direksyon. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang kakaibang presensya. Sa kabila ng takot, patuloy kaming naglakad ni Marco. Sa bawat silid na aming madaanan, naramdaman ko ang anino, parang palapit ng palapit sa amin. Hanggang sa narating namin ng isang silid na tila hindi napasok sa napakahabang panahon. Ang pinto nito ay may mga lumang marka, mga guhit na parang isinulat sa mga pader. Pagbukas namin ng pinto, isang malamig na hangin ang bumungad sa amin. Sa gitna ng silid, may isang lumang mesa na may nakalagay na mga papel, mga larawan ng mga estudyante, at isang diary na tila pag-aari ng estudyanteng nawala. Laika, tingnan mo ito, wika ni Marco habang tinuturo ang lumang diary. Baka dito natin malaman kung ano ang nangyari. Binuksan ko ang diary at nagsimulang magbasa. Ang mga pahina nito ay puno ng mga kwento ng takot, mga bulong mula sa dilim, at ang patuloy na presensya ng aninong walang pinagmulan. Ang huling pahina ay may nakasulat na mensahe. Kung sino man ang makakita, hanapin ninyo ang sagot sa likod ng mga salamin. Napatingin kami ni Marco sa paligid. Mga salamin? Nasaan naman kaya ang mga salamin dito? Sa likod ng silid, napansin namin ang isang lumang aparador na may salamin sa pinto. Agad kaming lumapit. Sa likod ng salamin, may nakasulat na mga pangalan. Mga pangalang pamilyar. Mga pangalan ng mga estudyante sa aming batch. Kasama ang pangalan ko at ni Marco. At sa ibaba ng mga pangalan, isang pahayag. Kami ang susunod. Napaatras kami ni Marco, parehong natatakot sa nakita. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit nandito ang mga pangalan namin? Sa gitna ng aming pag-iisip, naramdaman ko ang pagbigat ng hangin sa paligid. Ang anino, parang narito na siya. Marco, kailangan na nating umalis. Sabi ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. Ngunit bago pa man kami makalabas, narinig namin ang halakhak mula sa dilim. Isang halakhak na puno ng puot at pangungutya. Hindi niyo ako matatakasan! Bulong ng tinig mula sa kawalan. Biglang bumukas ang ilaw sa silid. Sa gitna ng liwanag, nakita namin ang anino na unti-unting nagkakabuo. Isang pamilyar na muka, ang estudyanteng nawawala. Siya ay tila bumabalik mula sa kanyang kalungkutan, dala ang mga alaala ng takot at pagkasiphayo. Matagal ko kayong hinintay, sabi ng anino habang unti-unting lumalapit sa amin. Kayo ang susunod na magdadala ng aking kwento. Nang magsalita ito, biglang nagbago ang paligid. Ang silid ay tila umikot. Mga anino ay sumayaw sa mga pader. Naramdaman ko ang paghatak ng hindi maipaliwanag na puwersa. At bigla na lamang kaming naglaho ni Marco sa lugar na iyon. Sa pagbukas ng aking mga mata, naramdaman ko ang lamig ng sahig.
Ako ay nasa isang silid na puno ng mga salamin. Walang pinto, walang daan palabas. Sa bawat salamin ay nakita ko ang aking anyo. Ngunit sa bawat pagtingin ay tila may ibang pagkatao ang nagmamasid. Ang anino, ang estudyanteng nawala, ay narito pa rin. At sa likod ng aking sariling refleksyon, nakita ko ang kanyang mukha. Ito ang inyong kwento, bulong niya. At simula pa lamang ito. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Kailangan kong malaman ang kanyang kwento, ang kanyang pinagdaanan. Ngunit paano kami makakawala sa lugar na ito? Sa likod ng mga salamin, nagtatago ang sagot, isang lihim na nagkukubli sa dilim. Ang aming pakikipagsapalaran ay nagsisimula pa lamang at sa bawat anino, sa bawat kwento, isang misteryo ang naghihintay na mabuksan. Pagkatapos ng ilang gabing hindi makatulog ng maayos, sa wakas ay nagdesisyon kaming harapin ang kakaibang anino. Hindi ko maipaliwanag ang kaba na bumabalot sa akin habang naglalakad kami ni Leo sa madilim na pasilyo ng aming unibersidad. Ang bawat yapak namin ay tila nagiiwan ng mga bakas sa katahimikan ng gabi. Muli naming pinili ang oras ng gabi dahil dito unang lumitaw ang anino. At sa oras na ito, determinado kaming alamin ang pinagmulan nito. Sigurado ka ba dito, Mia? Nakilana-kina ang tanong ni Leo habang papalapit kami sa silid-aklatan. Ramdam ko ang pag-aalala sa boses niya. Pero mas nangingibabaw ang determinasyon kung tapusin ang misteryong ito. Tumango ako at ngumiti ng bahagya. Oo, Leo. Kailangan nating malaman ang katotohanan. Pagpasok namin sa silid-aklatan, agad kaming sinalubong ng malamig na hangin. Ang mga ilaw ay tila naglalaro ng tagu-taguan habang kami lumalapit sa sulok kung saan unang lumitaw ang anino. Ang mga libro sa paligid ay tila mga mata na nakamasid sa amin, nag-aabang sa susunod naming gagawin. Biglang may narinig kaming tunog ng mga pahina ng librong nagbabagsakan. Pareho kaming napalingon at nakita ang mga librong nagkalat sa sahig. Isang malamig na hangin ang dumaan na parang may dumaan na hindi namin nakikita. Nararamdaman mo ba iyon? Bulong ni Leo habang inaayos ang kanyang salamin. Tumango ako. Pakiramdam ko'y parang may presensya na bumabalot sa amin. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang lumang estante. Dito namin unang nakita ang anino. Nakapagtataka na sa kabila ng dilim, may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng istante. Leo, tingnan mo ito! Sabi ko habang itinuturo ang liwanag. Lumuhod si Leo upang tingnan ito ng mas malapitan. Parang may bagay dito, sabi niya habang inabot ang kanyang kamay sa ilalim ng istante. Ilang sandali pa at inilabas niya ang isang lumang kwaderno. Ang balat nito ay tila yari sa balat ng hayop at may kakaibang inskripsyon na hindi ko mawari. Dahan-dahan naming binuksan ang kwaderno at nakita ang mga pahina nitong puno ng mga simbolo at larawan ng mga anino. Isa sa mga larawan ay tumutugma sa aninong nakita namin. Ito ba ang dahilan? Tanong ni Leo habang tinititigan ng mga pahina. Ang bawat simbolo ay tila buhay na parang may gustong iparating. Habang nagbabasa kami, unti-unting naging malinaw na ang kwaderno ay pag-aari ng isang estudyante mula sa aming unibersidad na nawala ilang dekada na ang nakalipas. Siya ay nagsasanay ng mga ritual ng mahika at tila nagkamali sa isang seremonya na nagpalaya sa aninong ito sa ating mundo. Biglang humangin ng malakas sa paligid namin at ang mga ilaw ay nagsimulang magkislap. Sa isang iglap, ang anino ay muling lumitaw, higit na mas malinaw kaysa dati. Ang anyo nito ay tila nagbabago, na parang isang taong pilit na lumalabas mula sa kadiliman. Natulala kami sa takot, hindi makagalaw o makapagsalita. Mia, kailangan nating umalis! Sigaw ni Leo.
Ngunit hindi ko magawang igalaw ang aking mga paa. Nakatingin lang ako sa anino na tila may gustong iparating. Bigla itong kumilos, tila inaabot ang kwaderno na hawak ni Leo. Sa isang iglap, nawala ang anino at bumalik ang katahimikan sa silid-aklatan. Huminga kami ng malalim at saglit na nagkatitigan. Ano ang gagawin natin dito? Tanong ko habang tinitingnan ang kwaderno. Alam naming hindi kami pwedeng magsawala ang kibo. Kailangan naming isumbong ito sa mga guro o kahit sa mga eksperto sa okultismo. Ngunit bago pa man kami makaalis, napansin namin ang isang pahina sa kwaderno na tila nagkikislapan. Leo, tingnan mo ito, sabi ko habang itinuturo ang pahina. Ang mga simbolo ay nagbago ng anyo at naging mga salitang, isa sa inyo ay tagapagmana. Nagkatinginan kami ni Leo, parehong naguguluhan at natatakot. Ano ang ibig sabihin nito? Isa sa amin? Paano? At bakit kami? Ang mga tanong ay walang tigil na naglalaro sa aming isipan. At sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig namin ang yabag ng mga paa mula sa likod ng silid-aklatan. Mabilis kaming nagkubli sa isang sulok, hawak-hawak ang kwaderno. Sa kabila ng takot, handa kaming malaman ang susunod na kabanata ng kwento ng aninong walang pinagmulan. Kung sino man o anuman ang darating upang ipagpatuloy ang misteryong ito. Sa kabila ng malamig na simoy ng hangin, nagpatuloy kami ni Marco sa aming paglalakbay patungo sa lumang bahay na matatagpuan sa dulo ng kalsada. Ang bahay na iyon ang naging sentro ng aming mga bangungot. Ito ang pinagmumulan ng anino na walang pinagmulan. Walang ibang lugar na mas misteryoso at nakakatakot kaysa dito. Ngunit wala kaming ibang pagpipilian, kundi ang harapin ito. Sigurado ka bang gusto mo pa rin itong gawin? Aninong Lamayo? Tanong ni Marco habang naglalakad kami sa madamong daan. Tumango ako, kahit na alam kong hindi ko maitatago ang kaba na bumabalot sa aking dibdib. Oo, kailangan nating malaman kung ano ang totoo. Hindi na ako makakatulog ng maayos hanggat hindi natin nalalaman ang tunay na nangyayari. Tinahak namin ang landas na patungo sa bahay. Magyong nawalan lamalan ni naunalan. Bawat hakbang ay tila bumibigat sa dami ng mga katanungan na bumabalot sa aming isipan. Ang mga puno sa paligid ay parang mga multong nagmamasid sa amin. Ang kanilang mga dahon ay nagtatago sa liwanag ng buwan. Sa bawat hakbang, naririnig ko ang tunog ng pagkaluskos ng mga dahon, na tila musika ng mga kaluluwa. Nang marating namin ang harap ng bahay, huminto kami saglit. Ang anyo nito ay parang isang higanteng anino sa ilalim ng liwanag ng buwan. Matandang bahay na may mga sirang bintana at pintong halos hindi na nakasara. Walang ibang tao sa paligid, kundi kami lamang, at ang hindi maipaliwanag na presensya. Pumasok na tayo, sabi ni Marco. Pabulong. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto, at bumukas ito ng may kalansay na tunog. Ang loob ng bahay ay puno ng alikabok. Ang mga muebles ay natatakpan ng mga telang kupas. Ang amoy ng kalumaan at pagkabulok ay umalingasaw sa hangin. Ngunit mas nangingibabaw ang pakiramdam ng hindi maipaliwanag na takot. Habang nag-iikot kami sa loob, biglang bumigat ang hangin sa paligid at naramdaman ko ang presensya ng anino. Parang may mga mata na nakatingin sa amin, nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang mga anino sa loob ng bahay ay parang nabubuhay, gumagalaw sa sulok ng aking mga mata. Hindi ko na alam kung alin ang totoo at alin ang imahinasyon ko lamang. Sa isang silid, natagpuan namin ang isang lumang larawan sa dingding. Isang pamilya. Ngunit ang mga mukha nila ay hindi maaninag, parang nabura ng oras. Sa ilalim ng larawan, may nakasulat na pangalan, ngunit ang tinta ay halos hindi na mabasa. Para sa mga nawawala, bulong ni Marco habang tinitingnan ang larawan. Napatingin ako sa kanya, naguguluhan. Anong ibig sabihin nito?
Bago pa man siya makasagot, narinig namin ang isang kalabog mula sa itaas. Parang may bumagsak na bagay, o baka isang hakbang ng kung sino mang naroon. Nagkatinginan kami, parehong nag-aalangan kung aakyat ba kami. Ngunit sa kabila ng takot, alam kong kailangan naming malaman ng katotohanan. Habang paakyat kami sa hagdan, naramdaman ko ang malamig na hangin na dumadaloy sa paligid. Ang bawat hakbang ay tunog ng pangamba. Ang hagdan ay parang umuugong sa ilalim ng aming mga paa. Sa itaas, natagpuan namin ang isang silid na may bahagyang bukas na pintuan. Dahan-dahan kaming pumasok, at ang silid ay puno ng mga lumang gamit, mga libro, laruan, at mga damit na tila iniwan ng matagal na panahon. Ngunit sa gitna ng silid, may isang bagay na pumukaw sa aming pansin. Isang lumang salamin, basag at may mga dahon sa sahig. Sa harap ng salamin, nagpakita ang anino. Hindi ko maipaliwanag kung paano, ngunit parang may ibang mundo sa loob ng salamin. Isang mundo na puno ng kadiliman at mga aninong naglalakad. Sa loob, may nakita akong mga mukha. Mga mukha ng mga taong tila nawawala. Mga taong hindi ko kilala. Ngunit parang kilala nila ako. Napaatras ako habang si Marco ay nanatiling nakatayo, nakatitig sa salamin. "Marco, umalis na tayo!" sabi ko, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa man siya makakilos, naramdaman ko ang malamig na kamay na humawak sa akin mula sa likod. Napasigaw ako. Ngunit nang lumingon ako, wala akong nakita. Wala, kundi ang hangin na tila lumalapit sa akin. Si Marco ay nanatiling nakatingin sa salamin, tila nakikipag-usap sa mga anino sa loob. "Hindi natin sila matatakasan," bulong niya. Ngunit ang boses niya ay parang hindi na siya. Biglang pumasok sa isip ko ang isang alaala. Isang alaala ng isang batang babae na nakatayo sa harap ng salamin. Ako yun, ngunit paano? At bakit tila may isang bahagi sa akin na matagal nang nakakulong sa loob ng salamin? Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi kami basta nakakita ng aninong walang pinagmulan. Kami ay bahagi nito, at ang anino ay matagal nang nasa loob namin. "Marco, hindi na tayo makakalabas dito," sabi ko, habang unti-unti kong nararamdaman ang paglagom ng kadiliman. Ngunit bago pa man kami tuluyang lamunin ng anino, narinig ko ang pinto ng silid na bumukas at isang boses ang umalingaw-ngaw. "May naghahanap sa inyo." Mula pa noong araw na iyon, hindi na kami mapalagay ni Miguel. Ang aninong wala namang pinagmulan ay naging bahagi na ng aming mga pang-araw-araw na buhay. Sa tuwing kami magkasama, palaging may nararamdaman kaming kakaiba. Parang may malamig na hangin na dumadaan. O kaya ay may nagmamasid na hindi mo mawari kung saan nagmumula. Isang gabi, nagdesisyon kaming dalawa na bumalik sa lumang silid-aklatan ng paaralan. Doon namin unang nakita ang anino, at sa kabila ng takot na bumabalot sa aming mga puso, naroon ang pag-asang baka may makita kaming sagot sa mga tanong na bumabagabag sa amin. Nagsimula kaming maghalughog sa mga lumang libro, mga lumang tala ng paaralan, at maging sa mga sinaunang larawan na nakadisplay sa dingding. "Hindi ba't ito yung silid kung saan una nating nakita ang anino?" tanong ni Miguel habang tinitingnan ng isang lumang litrato ng paaralan noong nasa unang taon pa ito ng operasyon. "Oo, tama ka," sagot ko, sabay hagod sa alikabok na nakakulapol sa larawan. "Pero bakit parang may kulang dito?" Napatingin ako sa gilid ng litrato, at doon ko napansin ang isang pamilyar na hugis. Isang anino na parang nakatayo sa likod ng mga estudyanteng nakapose sa larawan. Kinilabutan ako. Napatigil si Miguel sa ginagawa at dumungaw sa aking nakikita. "Hindi kaya. Ito yung anino na palaging sumusunod sa atin?" tanong niya. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala.
Ito nga, pero bakit ito narito sa lumang litrato? Tanong ko, na para bang hindi ka panipaniwala ang aming nasaksihan. Napagkasunduan naming dalawa na hanapin ang mga pangalan ng mga estudyante sa litrato. Baka sakaling may makapagbigay liwanag sa aming katanungan. Habang binabasa namin ang listahan ng mga pangalan, napansin naming may isang pangalan na binura. Parang sinadyang hindi isama sa tala. Miguel, tingnan mo ito, sabi ko, sabay turo sa buradong bahagi. Bakit kaya binura ito? Ano kaya ang kwento sa likod nito? Nagpatuloy kami sa paghahanap at sa wakas, nakakita kami ng lumang pahayagan ng paaralan na may artikulo tungkol sa isang estudyanteng misteryosong nawala. Ang pangalan niya ay Roberto. Ayon sa artikulo, si Roberto ay isang estudyanteng mahilig sa mga kababalaghan. Madalas niyang sinusubukan ang mga ritual na nauugnay sa supernatural. Miguel, hindi kaya ang anino ay konektado kay Roberto? Baka naman siya ang anino, sabi ko, na para bang may nabuong teorya sa aking isipan. Sumang-ayon si Miguel, ngunit naroon pa rin ang pagdududa. Pero paano? At bakit sa atin siya nagpapakita? Tanong niya. Nagpatuloy kami sa pagbabasa at natuklasan namin na bago nawala si Roberto, sinubukan niyang buksan ng isang portal patungo sa kabilang mundo. Hindi nga lang siya nagtagumpay at simula noon, hindi na siya nakita pa. Lahat ng ito ay may kinalaman sa portal na iyon. Bulong ko, habang unti-unting nabubuo ang koneksyon sa aming isipan. Baka si Roberto nga ang anino at hindi siya nakabalik. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang pinto ng silidaklatan. Sa aming likuran, naroon ang anino. Mas malinaw at mas matindi ang presensya nito kaysa sa dati. Ang mga ilaw sa silid ay kumikislap at naramdaman namin ang malamig na hangin na tila gumagapang sa aming balat. Miguel, kailangan na nating umalis! Sigaw ko, ngunit hindi kami makagalaw. Parang may puwersa na pumipigil sa amin at ang anino'y unti-unting lumapit. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nagkaroon ng liwanag sa isang bahagi ng silid. Doon namin nakita ang isang lumang pinto na hindi namin napansin noon. Sa ibabaw ng pinto, may nakasulat na mga simbolo. Mga simbolong nakita namin sa artikulo tungkol kay Roberto. Miguel, baka ito ang portal! Ang sambit ko, na para bang may nabuong pag-asa sa kabila ng takot. Ngunit sa aming paglapit, biglang nagbago ang anyo ng anino. Mula sa simpleng anino, nagkaroon ito ng hugis ng isang tao. At sa isang iglap, nakita namin ang mukha ni Roberto, nakangiti habang nakatingin sa amin. Salamat sa inyong dalawa, sabi niya. Ang boses niya ay tila nagmumula sa kung saan. Kayo ang susi para makabalik ako. Napatitig kami ni Miguel sa kanya. Hindi makapaniwala sa aming naririnig. Ngunit bago pa man kami makapagsalita, biglang bumukas ang pinto at isang malakas na hangin ang bumalot sa silid. Kami, napapikit at sa aming pagdilat, wala na ang anino. Ang pinto'y naglaho at kami naiwang tulala sa aming kinatatayuan. Miguel, anong nangyari? Tanong ko, punong-puno ng pagtataka. Ngunit bago pa man siya makasagot, naramdaman namin ang malamig na hangin na muling dumaan. At sa aming likuran, naroon ang anino. Hindi na hugis tao, kundi isang simpleng anino lamang na tila nagmamasid sa amin muli. May bumubulong sa aming mga isipan. Hindi pa tapos. Hindi ko alam kung paano namin naisipang bumalik sa lumang kampus ng gabing iyon. Pero parang may tumatawag sa amin mula sa dilim. Nasa tabi ko si Marco, ang matalik kong kaibigan, habang binabaybay namin ang daan patungo sa gusali kung saan nagsimula ang lahat. Ang malamig na hangin ay tila bumabalot sa amin. Ang bawat hakbang ay nagdadala ng kakaibang kaba sa aking dibdib. Sigurado ka ba dito, Mia? Tanong ni Marco.
Ang tinig niya ay puno ng pag-aalinlangan. Alam kong natatakot siya. Ngunit ang kuryosidad ay tila mas malakas kaysa sa takot. Paano kung hindi na natin makita yun ulit? Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata ko'y punong-puno ng determinasyon. Kailangan nating malaman, Marco. Hindi ko matitiis na palaging may nakabitin na tanong sa ating isipan. Bumuntong hininga siya at tumango. Okay, pero mag-ingat tayo. Habang papalapit kami sa lumang gusali, nagbalik sa aking alaala ang unang pagkakataon na nakita namin ng aninong walang pinagmulan. Noon ay isang ordinaryong araw lamang, isang karaniwang hapon sa campus. Wala akong inaasahan, ngunit nang makita namin ng aninong iyon sa isang sulok ng silid-aklatan, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman kong takot at pagtataka. Hindi ito isang ordinaryong anino. Parang may sarili itong buhay, gumagalaw at nagmamasid sa amin. Sa gabing ito, ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng kakaibang anyo sa paligid. Ang mga puno ay parang mga higanteng nakatingin, at ang bawat tunog ay nagmumula sa kung saan. Ang campus, na dati ay puno ng sigla, ay tila naging isang lugar na puno ng misteryo at panganib. Nang makarating kami sa gusali, agad naming napansin ang kakaibang katahimikan. Walang ibang tao, at ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng mapanlinlang na liwanag sa bawat sulok. Pumasok kami sa loob, ang mga hakbang namin ay nag-etso sa lumang sahig na kahoy. Alam mo ba kung saan natin ito huling nakita? Tanong ni Marco. Ang boses niya ay halos isang bulong. Tumango ako. Tinuturo ang isang sulok ng silid-aklatan. Doon, sa likod ng mga lumang estante. Agad kaming naglakad papunta sa lugar na iyon. At habang papalapit kami, naramdaman ko ang pagtaas ng temperatura sa paligid. Ang malamig na hangin ay napalitan ng kakaibang init, na tila may nagmamasid sa amin mula sa dilim. Nang makarating kami sa sulok, biglang lumakas ang hangin, at parang may humaplos sa likod ko. Napalingon ako, ngunit walang tao. Si Marco ay tila hindi na rin mapakali. Ang mga mata niya'y nagmamasid, nag-aabang sa anumang kakaibang kilos. At doon, bigla naming nakita ang anino. Hindi ko maipaliwanag kung paano ito nagpakita. Parang lumitaw ito mula sa kawalan, hindi sumusunod sa luhika ng liwanag. Ang hugis nito ay laging nagbabago. Tila may sariling buhay. Marco! Bulong ko. Ang boses ko'y nanginginig. Ano to? Hindi siya sumagot, ngunit naramdaman ko ang takot na bumabalot sa amin. Ang anino ay tila lumalapit. At sa bawat hakbang nito ay nararamdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin. Biglang lumitaw ang isang liwanag na pumuno sa silid. Ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati. At sa isang iglap, ang anino ay nawala, parang usok na hinipan ng hangin. Napatingin kami ni Marco sa isa't isa, parehong nagtatanong ng parehong katanungan. Ano ang nangyari? Bakit biglang nawala ang anino? Sa mga sandaling iyon, narinig namin ang isang tunog mula sa labas ng gusali. Isang boses na tila nagmumula sa kawalan. Malumanay ngunit puno ng misteryo. Hindi pa tapos, sabi ng boses. Ang tinig nito ay parang nagmumula sa iba't ibang direksyon. Mabilis kaming lumabas ng gusali. Ngunit wala kaming nakita. Ang campus ay muling bumalik sa katahimikan. Ang liwanag ng buwan ay muling nagbigay ng normal na anyo sa paligid. Mia, ano yon? Tanong ni Marco. Ang tinig niya ay puno ng pag-aalala. Umiling ako, hindi sigurado sa sagot. Hindi ko alam, pero parang may gusto itong sabihin sa atin. Habang naglalakad kami palayo, naramdaman ko ang kakaibang presensya na sumusunod sa amin. Hindi ito ang huling beses na makikita namin ng aninong walang pinagmulan. Sa likod ng bawat liwanag, alam kong may mga tanong pang hindi nasasagot. At sa dilim,
May mga lihim pang naghihintay na matuklasan. Sa bawat hakbang namin palayo sa lumang campus, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Ang anino ay magiging bahagi ng aming mga alaala. Ang misteryo nito'y patuloy na maghahanap ng sagot. Ngunit ang tanong, kailan ito muling magpapakita? At bakit parang may bumubulong sa amin mula sa dilim? Sa gabing iyon, hindi lamang anino ang bumalot sa campus, kundi ang takot na hindi mo alam kung saan nagmumula. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang simpleng araw lang iyon sa buhay namin ni Marco, ang matalik kong kaibigan. Pero sa di inaasahang pagkakataon, nasaksihan namin ang isang bagay na hindi maipaliwanag ng aming mga murang isipan. Ang weird talaga ng nangyari kanina sa library. Ano? Tanong ni Marco habang naglalakad kami pauwi mula sa paaralan. Nasa kalagitnaan kami ng exam week. At sa dami ng kailangang aralin, halos hindi na kami nakakatulog ng maayos. Oo nga, parang may kakaibang hangin sa loob. Nakakapangilabot. Sagot ko. Naramdaman ko ang kilabot sa aking batok nang maalala ko ang aninong walang pinagmulan na dumaan sa aming harapan habang nag-aaral kami. Isang biglaang pagdapo ng kadiliman na tila may sariling buhay. Naalala ko pa ang eksaktong sandali. Nakaupo kami ni Marco sa likuran, malapit sa bintana. Noong biglang humaba ang anino sa sahig, dahan-dahang gumapang patungo sa amin. Parang may sariling pag-iisip ang anino. Hindi na kami nakagalaw sa takot. Naramdaman ko ang pag-init ng aking katawan, habang si Marco naman ay tila napapako sa kanyang kinauupuan. Sa tingin mo ba, may kinalaman ito sa lumang kwento tungkol sa library? Tanong ni Marco. Pilit na binabasag ang katahimikan. May usap-usapan kasi sa paaralan tungkol sa multo ng isang estudyanteng nawala ilang dekada na ang nakalipas. Sinasabing siya raw ay nagmumulto sa library. Tingin ko, hindi lang kwento yun. Sagot ko. Sinubukang hindi magpahalata na natatakot din ako. Pero bakit tayo? Anong meron sa atin? Napabuntong hininga si Marco, saka tumingin sa akin na may halong pagkabalisa. Hindi ko alam, pero kailangan nating malaman. Baka may gusto itong iparating sa atin. Pagkatapos ng usapan namin, tumuloy kami sa bahay. Nais kong kalimutan ang nangyari, pero alam kong hindi ito ganoon kadali. Sa bawat pagpatak ng orasan, lalo kong nararamdaman ang presensya ng aninong iyon. Parang may mata ito na hindi ko mawari kung saan nakatingin. Kinabukasan, bumalik kami sa library. Hindi ko alam kung ano ang nagudyok sa amin na bumalik doon. Pero tila may puwersang humihila sa amin pabalik. Sa umpisa, normal ang lahat. Tahimik ang paligid. At tanging pag-flip ng mga pahina ng libro lamang ang maririnig. Hanggang sa maramdaman namin ng malamig na hangin na dumaan, puno ng pangingilabot. Nararamdaman mo ba yan? Tanong ni Marco. Halata ang kaba sa kanyang tinig. Tumango ako, hindi magawang magsalita. Nagsimula kaming maglakad papunta sa likuran ng library, kung saan namin unang nakita ang anino. Ang bawat hakbang ay tila isang patak ng ulan sa gitna ng bagyo. Mabigat, ngunit hindi maiiwasan. Pagdating namin sa likuran, nakita namin ang isang lumang libro na nakabukas sa sahig. Hindi ko maalala kung paano ito napunta roon. Ang pahina ay puno ng mga larawan at sulat kamay na tila nawawala na sa panahon. Sa gitna ng mga ito, may isang litrato. Ang litrato ng estudyanteng nawala. Ang mukha niya ay puno ng lungkot. Ngunit may kakaibang ngiti sa kanyang labi. Marco, tingnan mo to, sabi ko, sabay turo sa litrato. Agad siyang lumapit at pareho kaming natulala sa aming nakita. Sa likod ng litrato, may nakasulat na mensahe. Ang aninong wala sa oras, ang alay ng pagkakaibigan. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng library. Tila may bagyong nagngangalit sa loob.
Ang mga libro ay nagsimulang magbagsakan mula sa mga istante, at ang mga ilaw ay nag-flash ng paulit-ulit. Naramdaman ko ang panginginig ng aking katawan, habang si Marco ay tila nawawala sa kawalan. Sa gitna ng gulo, may isang anino na lumitaw sa harapan namin. Hindi ko maipaliwanag kung paano, pero alam kong ito ang aninong nakita namin noong una. Dumaan ito sa pagitan namin, at sa isang iglap, biglang nagbago ang paligid. Isang malamig na boses ang narinig namin, na parang galing sa ilalim ng lupa. Ang pagkakaibigan ay may kapangyarihang magdala ng liwanag sa kadiliman. Piliin ninyo ang tamang landas. Napatitig kami ni Marco sa isa't isa. Hindi alam ang susunod na mangyayari. Sa isang iglap, parang naglaho ang lahat. Ang anino, ang hangin, ang gulo. Bumalik sa normal ang library, ngunit ang libro ay nawawala na. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng mensahe, pero alam kong hindi pa dito nagtatapos ang aming kwento. Ano ang ibig sabihin ng liwanag at kadiliman? At paano kami makakasiguro na sa tamang landas kami patungo? Napatingin ako kay Marco at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang tiwala sa aming pagkakaibigan. Ito ang aming sandigan sa gitna ng mga misteryo. Sa paglabas namin ng library, alam kong ang aninong iyon ay hindi na isang kwento lamang. Isang bahagi na ito ng aming buhay. At sa huli, kailangan naming malaman kung ano ang tunay nitong nais iparating. Ako si Mia, isang simpleng estudyante na nahilig sa mga kwentong misteryo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako at ang kaibigan kong si Leo ay natagpuan ang aming mga sarili sa isang kwento ng katatakutan na hindi namin inakalang mangyayari sa tunay na buhay. Simula nang makita namin ang aninong walang pinagmulan sa silid-aklatan ng aming eskwelahan, ang mga pangkaraniwang araw namin ay napalitan ng hilakbot at kaba. Sa pagkakataong ito, nagpasya kaming bumalik sa silid-aklatan upang tuklasin ang pinagmulan ng anino. Siguro nga ay may kakaibang puwersang nagtatago sa likod nito, at hindi namin ito mapapalampas na hindi nalalaman ng katotohanan. Isang gabing madilim, sa oras na wala ng tao sa campus, palihim kaming pumunta sa lumang bahagi ng silid-aklatan. Habang binabaybay namin ang makipot at madilim na pasilyo, pakiramdam ko'y parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa kadiliman. Mia, sigurado ka ba dito? Tanong ni Leo, na halata ang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Oo, Leo, kailangan nating malaman kung ano talaga ang aninong iyon. Sagot ko, na may halong kaba at determinasyon. Hindi nagtagal, nakarating kami sa seksyon kung saan unang nagpakita ang anino. Napansin namin ang kakaibang lamig sa paligid. Tila ba may presensyang hindi nakikita. Nakakapangilabot ang katahimikan ng silid-aklatan. Tanging mga yapak lamang namin ang maririnig. Sa isang sulok, may isang lumang aklat na tila banyaga sa amin. Agad ko itong binuksan at agad na napansin ang mga kakaibang simbolo na nakaguhit sa mga pahina. Habang binabasa ko ang mga ito, naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Si Leo naman ay napatingin sa paligid. Ramdam ko rin ang kanyang kaba. Mia, may nararamdaman akong hindi tama, bulong niya. Hindi ko siya pinansin at ipinagpatuloy ang pagbabasa. Hanggang sa may isang salitang tila nagningning sa pahina. Anino? Bulong ko sa sarili. Biglang bumukas ang mga ilaw sa silid-aklatan. Nagbigay ito ng liwanag sa isang bahagi kung saan nagpakita ang aninong walang pinagmulan. Napatigil kami ni Leo. Sa gitna ng liwanag ay unti-unting nabuo ang isang anyo. Isang aninong hindi namin lubos na maipaliwanag. Hindi ito parang karaniwang anino, sapagkat tila ba may sariling buhay at galaw ito. Mia, ano yan? Tanong ni Leo. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam ang isasagot ko.
Napako kami sa kinatatayuan namin. Pinagmamasdan ng aninong unti-unting lumalapit. Biglang kumulog ng malakas sa labas. At kasabay ng kidlat ay naglaho ang anino. Napatitig kami sa isa't isa ni Leo. Ano bang nangyayari? Tanong niya. Pilit na itinatago ang takot. Kailangan nating alamin kung ano ang koneksyon ng aninong iyan sa aklat na ito. Sagot ko habang pinipilit kong hindi magpaapekto sa kaba. Muli naming siniyasat ang aklat. At napansin namin ng isang pahina na tila may nakatagong mensahe. Isa itong lumang tula na naglalaman ng mga salitang tila may dalang sumpa. Leo, tingin ko ito ang susi. Sabi ko, ipinakita ko sa kanya ang tula. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Tanong niya. Hindi ko alam, pero parang may kinalaman ito sa aninong nakita natin. Sagot ko. Habang nag-uusap kami, naramdaman ko ang isang malamig na simoy ng hangin na dumaan. Parang may bumulong sa aking tenga, isang hindi maipaliwanag na tunog na nagdulot ng kilabot sa buo kong katawan. Mia, narinig mo rin ba yon? Tanong ni Leo. Halatang, hindi rin siya mapakali. Tumango lang ako, hindi ko alam ang isasagot ko. Biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at sa aming pagkagulat, may isang piraso ng papel na lumipad papalapit sa amin. Pinulot ito ni Leo at binasa. Mia, tingnan mo ito. Sabi niya habang ipinapakita sa akin ang papel. Nakasulat dito ang mga salitang, ang anino ay hindi lamang anino. Ito ay alaala ng nakalipas. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam kong may mas malalim pang misteryong bumabalot sa lugar na iyon. At bago pa man namin lubos na maunawaan ang mensahe, biglang bumukas ang pinto ng silid-aklatan at isang malamig na hangin ang pumasok. Tila ba may nagbubukas ng bagong kabanata sa aming kwento? Isang kabanata na puno ng hindi inaasahang mga pangyayari at posibilidad. Sa puntong iyon, alam kong hindi pa rito nagtatapos ang aming pakikipagsapalaran. Bagkus, ito pa lang ang simula ng mas malalim na misteryo na kailangan naming tuklasin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang tanong ang nananatiling nakabitin. Sino o ano ang anino at ano ang tunay nitong layunin? Ako si Mara. Hindi ko lubos akalain na ang simpleng lakad namin ni Ben ay hahantong sa ganitong kaganapan. Sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Nagsimula ito sa isang aninong bumabalot sa aming tahanan. Isang aninong walang pinagmulan. Nang una kong nakita ito, akala ko'y laro lamang ng ilaw. Ngunit nang masaksihan ni Ben ang parehong anino sa kaniyang tahanan, napagtanto naming hindi ito basta-basta. Sa kabila ng takot, kaming nagkaisa na alamin kung ano ang nasa likod ng mga kakatuwang pangyayaring ito. Hindi na to biro, Mara. Kailangan na nating kumilos. Sabi ni Ben habang naglalakad kami patungo sa lumang aklatan ng bayan. Ang lugar na ito ay matagal nang hindi pinupuntahan ng mga tao. Sabi-sabi, may mga nakatagong sikreto rito. Mga sikreto ng nakaraan na maaaring makapagbigay liwanag sa aming nararanasan. Sa pagpasok namin sa aklatan, agad kong naramdaman ng malamig na hangin na tila dumadaan sa aking balat. Ang mga lumang aklat na nakapatong sa mga istante ay tila nagmamasid sa bawat galaw namin. Ang katahimikan ng lugar ay punong-puno ng misteryo. Habang nagbabasa kami ng mga tala tungkol sa kasaysayan ng bayan, isang aklat ang pumukaw sa pansin ko. Isang lumang journal na tila pagmamay-ari ng isang manunulat na nagngangalang Elias. Dito nakatala ang mga kwento tungkol sa isang aninong naglalakad sa gabi. Isang aninong may kakayahang pumasok sa mga tahanan at maghasik ng pagkabalisa sa mga naninirahan. Kailangan nating basahin ito, Ben. Baka dito natin makita ang mga kasagutan, sabi ko, habang unti-unting binubuksan ang pahina ng journal.
Sa bawat pahina, unti-unting lumitaw ang kwento ni Elias. Isang lalaking tila nawalan ng bait matapos makaharap ang anino. Ayon sa kaniyang mga tala, ang anino ay produkto ng isang ritual na isinagawa ng isang grupo ng mga tao na nagtangkang magpatawag ng nilalang mula sa kabilang mundo. Ang ritual ay hindi natapos. Ngunit ang anino ay nakawala, naglalakad sa dilim at naghahanap ng kaluluwang maaari niyang gawing kasangkapan. Habang binabasa namin ang journal, isang malamig na hangin ang dumaan sa amin. Napatingin kami sa paligid. At sa aking gilid, muli kong nakita ang anino. Ngunit sa pagkakataong ito, mas malinaw. Nakikita ko ang hugis nito. Tila hugis tao. Ngunit walang mukha, walang mata, walang pagkatao. Mara, kailangan nating umalis. Hindi ligtas dito. Bulong ni Ben na halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit ang aking mga mata ay nakatuon sa anino. Tila may puwersang humihila sa akin papalapit dito. Ang aking puso ay bumilis ang tibok at ang hangin ay lalong lumamig. Habang nakatitig ako sa anino, parang naririnig ko ang mga bulong. Mga bulong na nagsasabi ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig at nang ako'y lumingon kay Ben, nakita kong siya'y lumuluha. Ang anino ay tila lumalapit sa amin at kahit anong gawin namin, hindi kami makagalaw. Mara, gawin mo kung ano ang dapat mong gawin. Kahit ano! Sigaw ni Ben. Sa mga sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isipan. Ang ritual na nabanggit ni Elias. Kailangan kong ipagpatuloy ito. Kailangan kong tapusin ang nasimulan upang maibalik ang anino sa kung saan ito nararapat. Sa kabila ng takot, sinimulan ko ang pagbigkas ng mga salitang nakatala sa journal. Ang bawat salin ng wika ay tila nasusunog sa aking bibig, ngunit hindi ko ito tinigilan. Ang anino ay nagsimulang umindayog, at sa huling salin, isang malakas na hangin ang dumaan sa amin, tila isang bagyo na bumalot sa silid. Ngunit sa halip na maglaho, ang anino ay nagbago ng anyo. Sa aking harapan, lumitaw ang isang batang babae. Isang batang babaeng nakangiti, ngunit ang kaniyang mga mata ay punong-puno ng lungkot. "Salamat!" sabi niya bago siya tuluyang naglaho sa hangin. Napatingin ako kay Ben na tila hindi makapaniwala. Ano ang ibig sabihin ng batang babae? Ano ang tunay na pinagmulan ng anino? Sa mga tanong na ito, napatunayan namin na ang misteryo ng anino ay mas malalim pa kaysa sa aming inaakala. Ngunit isang bagay ang sigurado. Kailangan naming tuklasin ang buong katotohanan bago pa man kami tuluyang lamunin ng anino ng nakaraan. Nang gabing iyon, habang kami ni Marco ay nakaupo sa lumang silid-aklatan ng unibersidad, ramdam ko ang malamig na hangin na tila dumadaan sa mga pader. Ang mga libro sa paligid namin ay tila nagmamasid, tahimik, ngunit puno ng mga kwento. Para bang ang bawat pag-iingay ng papel ay isang bulong ng nakaraan. "Alam mo, Lila," bulong ni Marco, habang nakatitig sa lumang mapa na nakalatag sa harapan namin. "Ang aninong iyon. Hindi tayo titigilan hanggat hindi natin natutuklasan ang pinagmulan nito." Tumango ako, ngunit may kaba sa dibdib. Simula nang makita namin ang kakaibang anino sa likod ng pinto ng lumang gusali, hindi na kami tinantanan ng pag-aalala. Ang aninong iyon, na walang malinaw na pinagmulan, ay tila laging nandyan, nagmamasid, at nag-aabang. "Subukan nating balikan ang mga lumang tala," mungkahi ko. "Baka may mga detalye na hindi natin napansin." Habang unti-unting sinasaliksik ni Marco ang mga pahina ng isang makapal na libro, napansin ko ang isang bagay sa gilid ng aking mata. Isang paggalaw, isang anino na tila umikot sa paligid ng silid. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakitang kakaiba. Muli na naman ang pakiramdam na ito. Parang may kung anong presensya na nagmamasid.
Ganito ang nakita ko nung una, sabi ni Marco. Inabot ang isang larawan mula sa pahina ng libro. Isang anino na parang hugis ng tao, ngunit walang mukha, walang detalye. Habang tinitingnan ko ang larawan, may biglaang pumasok na memorya sa isip ko. Isang alaala na tila nalimutan ko. Marco, naalala ko na! Bulong ko. Nung bata pa ako, may kwento ang lola ko tungkol sa isang anino sa lumang gusali. Sabi niya, ang aninong iyon ay nagmula sa isang trahedya. Napakunot noo si Marco. Trahedya? Anong trahedya? Huminga ako ng malalim, sinubukang ipunin ang mga piraso ng alaala. May isang estudyante dito noon, matagal na panahon na ang nakalipas. Sinasabing siya ay nawawala, at ang huling nakita sa kanya ay ang anino niya sa pader ng gusali. Pero bakit anino ang naiiwan? Tanong ni Marco, halatang naguguluhan. Iyon ang misteryo, Marco. Sinasabi ng lola ko na ang aninong iyon ay nakakulong sa pagitan ng mundo natin at ng mundo ng mga espiritu. Nagpatuloy kami sa pagsasaliksik, nagbabasa ng mga tala na tila walang katapusan. Hanggang sa isang dokumento ang nakapagpabago ng lahat. Isang liham, nakasulat sa lumang papel na tila naglalaman ng lihim. Layla, tingnan mo ito, sabi ni Marco. Itinuturo ang isang bahagi ng liham na naglalarawan ng isang ritual. Ito ay isang paraan para makausap ang anino. Napanganga ako sa aking nabasa. Paano kami nakarating sa ganitong punto? Sa isang bahagi ng akin ay natatakot. Ngunit sa kabilang banda ay nag-uudyok ang kuryosidad. Subukan natin, sabi ko, kahit pa may halong pag-aalinlangan. Hinanda ni Marco ang mga kailangan para sa ritual. Tila bawat galaw ay isang hakbang patungo sa hindi namin alam na kapalaran. Nagsimula kaming magdasal. Ang mga salitang bumubuo sa hangin. Tila bumabalot sa buong silid. At doon ko siya nakita. Ang anino, nasa harapan namin. Mas malinaw kaysa dati. Hindi ko alam kung paano. Ngunit naramdaman ko ang presensya nito. Ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ang kanyang pagnanasa para sa kalayaan. Lila, bulong ni Marco. May nararamdaman ka ba? Isang malamig na hangin ang dumaloy sa paligid. Pakiramdam ko ay may gustong sabihin ng anino. Ngunit hindi ito makapagsalita. Sa isang iglap, ang mga ilaw sa silid ay nagpatay-sindi. At ang mundo ay tila nagbago. Marco, tingnan mo! Hindi ko natapos ang aking sasabihin. Dahil ang silid ay nagbago. Ang paligid namin ay naging tulad ng isang lumang silid-aralan, puno ng mga estudyanteng tila hindi kami nakikita. At doon namin nakita siya, ang estudyanteng nawawala, nakaupo sa gitna ng silid. Nakatingin sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, ngunit may kung anong liwanag sa likod nito. Bakit kayo nandito? Tanong niya. Ang boses ay tila mula sa malayo, ngunit malinaw na naririnig namin. Hindi ko alam ang isasagot. Ngunit bago pa man kami makapag-isip, nagpaalam siya sa amin ng isang huling tanong. Gusto niyo bang malaman ang katotohanan? Doon ko naramdaman ang takot at ang kilabot na dumaloy sa katawan ko. Ang kanyang tanong ay tila bumuo ng isang pader sa pagitan ng aming katotohanan at ng mundo niya. At sa isang iglap, ang anino ay nawala. Ngunit ang kanyang tanong ay patuloy na umukilkil sa aming isipan. Ang silid ay bumalik sa dati. Ngunit alam naming hindi na ito magiging katulad ng dati. Sa kabila ng lahat ng aming natuklasan, isa pa ring misteryo ang nananatili. Ang katotohanan na hindi namin alam kung handa kaming tuklasin. At sa kabila ng lahat, ang anino ay patuloy na nagmamasid. Nag-aabang sa aming susunod na hakbang.